Hindi ako ang pumatay kay Masong. Ayun siya! Tara, habulin natin! Tara! Boss, nakita mo ba si Berto? Hindi, Chief eh. Sige, salamat. Ano nangyayari doon, kuya? Si Berto daw. Bakit daw, kuya? Siya yung pinagbibintangan nilang pumatay kay Masong. Ano? Oo. Mahal! Ano nangyari doon? Ano nangyari sa'yo kanina sa kantin? Bakit bigla kang umiwas nung nakita mo si Ate Ruby? Wala yun. Wala? Sawa mo ako. Kilala kita kapag may tinatago ka. Nung araw na namatay si Masong, nasan ka? Hindi kaya totoong walang kinalaman si Kuya Berto? Tama na nga, Marga! Tigilan mo na yung pag-isip ng kung ano-ano. Wala akong kinalaman sa kanila. Asawa kita, Marga, at hindi investigador. Kaya gawin mo kung anong trabaho mo. Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Sinasabi mo, Brian? Tama. Manahimik ka lang. Napakagatawi mo. Nahirapan na kami maghanap ng trabaho. Mga pre. Sa susunod na lang siguro ako sasama sa inyo. Uy, Mahal. Opo! Ayoko! Uy, Ayoko! ano ba? Bitawan mo ako! Mahal, ako to! Si Brian! Ano bang nangyayari sa'yo? Pare Masong! Pare Masong! Pare! Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong! Masong! Ano ginawa mo sa asawa ko? Masong! Masong! Hindi ako may gawa niyan, Mix. Maniwala ka sa akin! Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Tulong! Tulong! Masong! Anong ginawa niya sa'yo, Masong? Pare Masong! Pare Masong! Ano yun, pare? May sasabihin sana ako sa'yo, pare. Sandali lang, pare, at lalabas ako. Ano yun, pare? Pare, kahit ngayon lang, pwede bang pahiramin mo muna ako? Babayaran din kita pa, sumahod na ako. Ilang beses mo nang sinabi yan, pare. Bayaran mo muna yung utang mo nung isang linggo. Magbabayad naman ako, pare. Gipit lang talaga ako ngayon. Hindi ko na problema yan. Grabe ka naman, pare. Kaunting tulong lang naman para sa inaanak mo yun. Ipagdadamot mo pa. Hindi ako madamot, parang Berto. Ilang beses na ba kitang pinagbibigyan? Ngayon pa ako madamot? Palibhasa kasi. Hindi mo alam ang pakiramdam ng nangangailangan. Umalis ka na nga dito, pare, kung wala kang pambayad. Sige, aalis ako. Pero ito ang tatandaan mo. Huwag kang lalapit sa akin kapag ikaw naman ang nangailangan. Hindi naman ako kagaya mo na umasa lang sa utang. Bilog ang mundo, pare. May araw ka din. Oh, Masong, bakit parang galit na galit si Pare Berto? Nanghihiram na naman kasi siya. Hindi ko siya pinagbigyan, kaya nagalit siya sa akin. Sana pinagbigyan mo ng kumpare mo. Parang tulong mo na din sa kanya yon. Alam mo naman ang kalagayan nila ngayon. Palagi ko na siyang pinagbibigyan. Masyado na siyang nasasanay. Kahit na, wala namang iba-iba sa inyo. At isa pa, inaanak mo yung panganay nila.
oras na. Wala pa si Berto. Wala pa ako may sasaing. Wala pang pagkain yung mga bata. Oh, mahal. Kumusta? Nakahiram ka ba kay paring Masong? Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May nakaaway ka ba? Si Pare Masong. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kasagutan kasi kami ni Masong. Sana hindi mo na pinatulan si paring Masong. Alam mo naman na sa kanya lang tayo nakakalapit pag nagigipit tayo. Eh paano? Hindi niya ako pinautang. Pinahiya niya pa ako. Eh, paano na yan? Gutom na yung mga bata. Susubukan kong manghiram sa iba. Sana kasi hindi mo na pinairal yung init ng ulo mo. Nay, Tay, gutom na po ako. Magluluto pa ako, anak. Konting tiis na lang. Maluluto na yon. Sige, mamaya. Babalik ako kay Pare Masong para hingi ako ng dispensa at makikiusap ulit. Sige, Berto. Oh, ano nangyari sa'yo? Buisit na buhay to. Bakit? May problema ba? Wala na kaming trabaho. Natanggal kami lahat. Ha? Bakit naman? Dahil kay Masong! Anong kinalaman ni Masong? Siya yung nagsumbong sa boss namin. Siya yung nagsabing nagkukulang daw kami sa materyales. At siya yung nagsabi na kami daw yung nagnakaw nun. Totoo ba yung sinasabi niya? Oo. Totoong may mga nawawalang materyales. Pero hindi ako kasama dun. Alam mo yan. Eh kung ganun, bakit kasama ka sa mga natanggal? Dahil sa mga kasama ko. Ang akala nila, kasali ako sa mga kumukuha ng materyales. Hayaan mo na. Maghanap ka na lang ulit ng trabaho. Wala na tayong magagawa dyan. Oh, saan ka pupunta? Diyan lang, magpapahangin sa labas. Dito siya dumaan. Hanapin niyo siya. Nakikiusap ako sa inyo. Hanapin niyo ang hayop na yon. Ma'am, mabuti po ma'am. Umuwi na po kayo. Kami na bahala maghahanap. Berto! Lumabas ka dyan! Panagutan mo yung ginawa mo sa asawa ko! Hayop ka! Ma'am, paubahin nyo na po ang paghanap namin kay Berto. Napangako po namin. Hindi kami titigil sa paghanap sa kanya. Sige po. Kayo na pong bahala. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang pumatay kay Masong. Berto! Sumuko ka na! Ayun siya! Tara, habulin natin! Tara! Dito, pre! Boss! Nakita mo ba si Berto? Hindi, Chief eh. Sige, salamat. Ano nangyayari doon, kuya? Si Berto daw, hinahanap ng mga tanod. Bakit daw, kuya? Hindi mo ba alam?
Siya yung pinagbibintangan nilang pumatay kay Masong. Ano? Oo, yung asawa mismo ni Masong ang nakakita sa pangyayari. Naku. Kawawa naman pala si Ate Mitch. Sinabi mo pa. Sige. Tao po! Tao po! Ano po yun? Kayo po ba yung asawa ni Berto? Opo. Bakit po? Pasensya na po kayo. Pero dapat po namin malaman. Umuwi na dito yung asawa nyo, si Berto. Hindi pa nga po eh. Bakit po? Sangkot po kasi yung asawa nyo sa pagkamatay ni Masong. Ha? Hindi po pwede! Hindi po kayang gawin yun ni Berto! Huling nakita si Berto na tumatakbo palayo galing tindahan ni Masong habang duguan ang biktima. Hindi po totoo yan! Kahit nag-aaway man po sila, hindi po kayang gawin yan ng asawa ko! Hindi po mamatay tao ang asawa ko! Naintindihan po namin, ma'am. Kaso kailangan namin siyang mahanap para makapagpaliwanag siya. Hindi ko po alam kung nasan siya. Pakisabi na lang po kapag umuwi siya na sumuko na siya para hindi lumala ang sitwasyon. Opo. Sige po, mauna na po kami. Sige po. Roberto! Saan ka galing? Anong nangyari sa'yo? Hinahanap ka ng mga tanod at pulis. Sinasabi nila na ikaw daw yung pumatay kay paring Masong. Hindi ako yun, Ruby. Hindi ko kayang gawin yun. Maniwala ka sa akin, ma. Kung hindi ikaw mahal, bakit ka tumatakbo at nagtatago? Natatakot ako. Pagdating ko sa tindahan ni Paring Masong, tinatawag ko siya pero walang sumasagot. Pare Masong! Pare Masong! Pare! Pare Masong! Masong! Ano ginawa mo sa asawa ko? Masong! Masong! Hindi ako may gawa niyan, Mix. Maniwala ka sa akin! Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Tulong! Tulong! Naniwala agad si Mix na ako ang may gawa. Pero hindi ako. Inosente ako. Hindi ko magagawa yun kay Pare Masong. Niwala ka naman sa akin, Ruby. Hindi ko alam, Berto. Gusto kong maniwala sa'yo, pero Pero ano? ikaw mismo ang nagsabi. Na galit ka bago ka umalis dito. Oo, nagalit ako. Pero hindi ibig sabihin, kaya ko siyang patayin. Sa tingin mo ba, Ruby? Magagawa mo yan? Eh kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Kung sino man yun, sana sumuko na siya. Paano na lang? Pag hindi nahuli yung pumatay kay paring Masong, hindi pwedeng habang buhay na magtatago ka na lang, Berto. Anong gusto mong gawin ko? Sumuko? Kahit na hindi naman akong totoong pumatay kay Pare Masong. Berto! Alam ko nandyan ka! Panagutan mo ang ginawa mo sa asawa ko! Berto! Si Mitch. Anong klase kang tao? Konting alitan niyo lang ni Masong. Kinuha mo na ang buhay niya? Hayop ka! Ruby,
Ruby. Hindi ko kayang gawin ang binibintang niya. Ruby! Kung nandiyan ang asawa mo, isuko mo na siya sa pulis! Pagod na ako! Gusto ko lang naman ang hustisya para sa asawa ko! Berto! Sumuko ka na! Nakikiusap ako sa'yo, Berto. Parang awa mo na. Sumuko ka na. Naniniwala ka ba na ako ang gumawa nun kay pare Masong, ha, Ruby? Naniniwala ako sa'yo, Berto. Pero hindi pwede magtago ka na lang. Hayaan mo ang batas ang humusga kung inosente ka. Ayaw kong makulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa, Ruby. Pero habang tumatagal, lalo ka nilang pagbibintangan. Isipin mo yung mga anak natin, Berto. Berto! Brian! Ano bang sinisilip-silip mo dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang meron? Huwag kang maingay dyan. Hello? Ako po si Ruby, yung asawa ni Berto. Nandito po siya sa bahay. Nakikiusap po ako. Puntahan niyo po siya. Susuko na po ang asawa ko. Nakikiusap po ako. Susuko na po yung asawa ko. Huwag niyo po siyang sasaktan. Salamat po. Mahal, halika. Maupo ka at mag-usap tayo. Kung sakaling mawala ako, ikaw na ang bahala sa mga bata. Tandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, Berto. Alam ko, asawa kita at naiintindihan kita kung bakit mo gagawin to. Alam mo, Oo, narinig ko. Hindi mo to gagawin kung hindi mo kailangan. Berto! Dumating na sila. Patawarin mo ako, Berto. Tama lang ginawa mo, Ruby. Lagi mong unahin ang kapakanan ng mga bata, ha?
Alis ito! Buksan namin ito! Berto! Dito ka na lang. Huwag ka nang lalabas para hindi mo makita kung paano nila ako hulihin. Berto! Berto! Taas ang kamay! Ikaw ba si Berto? Oo, ako nga po. May warrant of arrest kami sa'yo. At isa ka sa mga sospek at hinihinalang pumatay kay Masong de la Cruz. Mama ka sa amin. Nay, ano pong nangyari? Wala, anak. Wala. Sino yan? Mga ate, bili na po kayo. Halika kayo, kain po kayo dito. Masarap po yung mga ulam namin. Halika na po kayo. Hindi ba yan yung asawa ni Berto? Ay, yung mga hinuli ng mga pulis? Kamaingay. Baka marinig ka niya. Hoy, mga chismosa. Kung hindi kayo bibili, lumayas na kayo dito. Dito nyo pa talaga napiling magchismisan. Talagang hindi kami bibili dito. Baka mamaya, ano pang mabili namin dito? Baka magaya pa kami sa asawa ni Mitch. Oo nga! Ano na nga? Hoy! Mga chismosa talaga kayo. Hayaan mo na sila, Marga. Sumusobra na kasi sila ate. Ayos lang ako. Huwag mo nalang intindihin yung sinasabi nila ate. Tara na sa loob. Tama naman sila, Marga. Simula nung nakulong si Berto, masama na ang tingin sa akin ng mga tao. Ewan ko ba ate? Itid ang mga utak nila. Wala tayong magagawa dyan, Marga. Pati nga yung mga bata, nadadamay na din. Pero ate, mali na husgahan ka nila sa kasalanan ng asawa mo. Ayos lang ako, Marga. Huwag mo na akong intindihin. Sige ate, basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Salamat, Marga. Mahal! Ano nangyari doon? Pasensya ka na sa asawa ko, ate. Baka nagmamadali lang siya. Oo, ate. Naghahanap kasi siya ng trabaho. Hindi ba construction dating trabaho niya? Dati, ate. Kaso, simula nung umalis siya sa trabaho, hirap na siya makahanap. Ang malala pa nito, lagi din siyang lasing kung umuwi. Ganun ba? Pagsubok lang yan. Malalagpasan niyo din mag-asawa. Oo nga, ate. Mabuti nga, meron akong trabaho. Kaya kahit paano, nakakaraos kami sa pang-araw-araw. O siya, sige, magtrabaho muna tayo. Baka mamaya maabutan tayo ni Sir. Puro chismisan lang tayo. Oo nga, ate. Brian. Maaga ka ata umuwi ngayon. Ano nangyari sa'yo kanina sa kantin? Anong ibig mong sabihin? Eh bakit bigla kang umiwas nung nakita mo si Ate Ruby? Wala yun. Wala. Eh halos hindi mo nga siya matignan kanina.
Sinabi ko namang wala. Bakit ba ang kulit mo? Brian, asawa mo ako. Tsaka, kilala kita kapag may tinatago ka. Sagutin mo nga ako, Brian. May dapat ba akong malaman? Nung araw na namatay si Masong, nasan ka? Kung ayaw mo magulo yung buhay natin, tigilan mo yung mga iniisip at paghihinala mo. Pero Brian, hindi mo maalis sa akin yung pag-iisip. Simula nung... Oh, ano nangyari sa'yo? Buisit na buhay to. Bakit? May problema ba? Wala na kaming trabaho. Natanggal kaming lahat. Ha? Bakit naman? Dahil kay Masong! Anong kinalaman ni Masong? Siya yung nagsumbong sa boss namin. Siya yung nagsabing nagkukulang daw kami sa materyales. At siya yung nagsabi na kami daw yung nagnakaw nun. Totoo ba yung sinasabi niya? Oo. Totoong may mga nawawalang materyales. Pero hindi ako kasama dun. Alam mo yan. Eh kung ganon, bakit kasama ka sa mga natanggal? Dahil sa mga kasama ko. Ang akala nila, kasali ako sa mga kumukuha ng materyales. Hayaan mo na. Hanap ka na lang ulit ng trabaho. Ano tayo magagawa dyan? Oh, saan ka pupunta? Diyan lang, magpapahangin sa labas. Tapos hindi lang yun, Brian. Nung umuwi ka, iba din yung mga kilos mo. Nagmamadali ka at parang takot na takot. Brian! Ano bang sinisilip-silip mo dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang meron? Huwag kang maingay dyan. Umamin ka nga sa akin, Brian. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Masong? Hindi kaya totoong walang kinalaman si Kuya Berto? Tama na nga, Marga! Tigilan mo na yung pag-isip ng kung ano-ano. Wala akong kinalaman sa kanila. Asawa kita, Marga, at hindi investigador. Kaya gawin mo kung anong trabaho mo. Ikoy, Bakit po? anong ginagawa mo dito? Wala po. Huwag mo na itago yan. Bakit ka namumulit ng basura? Tsaka, nasan yung nanay mo? Sa karinderya po, nagtatrabaho. Bakit? Wala ka bang pasok? Ayoko na po pumasok. Ha? At bakit naman? Inaasal po nila kasi ako. Dahil po, masama daw po ang tatay ko. Kaya po ako nangangalakal para po matulungan ko si nanay. Yaman na sila. O ito, kunin mo. At uwi na tayo. Yatid na kita. Sige po, salamat po dito. Halika na.
Pare, si Brian yun oh. Brian! Mukhang galing sa naghanap ng trabaho. Nagsasayang lang siya ng oras dyan. Mabuti pa, hayaan na lang natin uminom. Ah, Brian, umupo ka. Matagal ka naman din nakita eh. Tara, inom tayo. Pas muna ako mga pare. Uuwi na ako eh. Minsan na nga lang tayo magkita. Isang tagay lang. Hindi na pare. Pagod din kasi ako eh. Baka umiiwas ka sa amin. Hindi naman sa ganun pare. May asikasuhin pa kasi ako sa bahay. Sandali lang naman eh. Halika na. Sige na nga. Pagtagay lang ha. Yan, ganyan dapat. Oh. Kumusta naman pala yung paghahanap mo ng trabaho? Ayun. Ganun pa rin. Wala pa rin ako nahanap eh. Sinabi mo pa. Kung hindi dahil kay Masong, di sana may trabaho pa tayo ngayon. Kaya nga, kasalanan to lahat ni Masong. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Bakit? Totoo naman ah. Kung hindi sana siya nagsumbong sa boss natin, hindi sana tayo mawawalan ng trabaho. Oo nga, ang yabang-yabang. Akala mo kung sinong malinis. Wala na yung tao. Hayaan na lang natin siya. Dapat lang sa kanya yon. Sa dinami-dami ba naman ang ginawa niyang masama? Tama na sabi. Parang galit ka yata. Sige na mga pre. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Iniiwasan mo ba kami pare? Hindi ka rin sumipot. Nagplano tayong magkita-kita para kausapin si Masong. Sige na mga pare. Mauna na ako sa inyo. Ate! Ang aga mo naman ata ngayon, ate. Oo, Marga. Nagpaalam kasi ako kay sir na mag-half day na lang ako. Marami kasi akong aasikasuhin mamaya. Ganun ba, ate? Saan ba yung lakad mo mamaya? Dadalawin ko si Berto sa kulungan. At pupuntahan at kakausapin ko yung abogadong hahawak sa kaso niya. Kamusta naman pala si Kuya Berto, ate? Simula nung huli namin pag-uusap, kinakaya naman daw niya. Pero alam mo naman na si Kuya Berto mo, kahit hirap yon, ayaw niya ipakita. Nakakaawa naman pala talaga, ate. Higit sa lahat, naawa ko kay Ikoy. Bakit, ate? May nangyari ba? Kahapon, nahuli ko siyang nangangalakal. Imbis na pumasok sa eskwelahan. Ha? Bakit naman, ate? Ayaw na daw niyang pumasok kasi inaasar siya tungkol sa tatay niya. Mga bata talaga ngayon, parang mga walang puso. Hindi ko din sila masisisi, Marga. Pati nga matatanda, ganun na din ang tingin sa akin. Pero hindi pwede yun, ate. Hindi porkit nakakulong si Kuya Berto, masama na agad kayong pamilya. Salamat ha. Ikaw na lang yata yung natitirang naniniwala sa akin. Siyempre naman, ate. Kilala ko kayo eh. Minsan, naisip ko tuloy, paano na lang kung habang buhay na makulong si Berto. Huwag ka namang mawalan agad ng pag-asa, ate. Mahirap talaga, Marga. Kasi wala kaming perang pang-abogado. Kaya wala kaming laban. Pero sabi mo, may kakausapin kang abogado ngayon, di ba? Oo. May pinakilala sa akin na public attorney. Susubukan daw niyang silipin yung kaso ni Berto. Talaga? Eh di, magandang balita yun, ate. Sana nga.
Kasi naniniwala ako, simulat sa pool, hindi kayang pumatay ni Berto. Oo, ate. Bilang asawa niya, ikaw dapat yung unang-unang naniniwala sa kanya. Sana lumabas na yung totoo. Sana nga, Marga. Basta, balitaan mo ako, Ate Ruby, kung ano yung sinabi sa'yo ng abogado. Oo naman, Marga. Mrs. Ruby, nabasa ko ng initial report regarding sa kaso ng asawa mo. Attorney, may pag-asa po ba yung asawa ko? Naniniwala kasi ako na hindi niya kayang pumatay. Sa totoo lang, Mrs., may nakita akong importante sa investigasyon na pwedeng makatulong sa kanya. Ano po yun? Yung kutsilyong nakita sa kamay ni Berto, posibleng hindi yun yung ginamit sa pagpatay kay Masong. Ha? Paano niyo po nasabi, attorney? Base dito sa medico-legal report, Mrs., iisa lang ang saksak na ikinimatay ni Masong. Pero ayon naman sa findings, mas malalim at mas makitid ang sugat kumpara sa laki ng kutsilyong na-recover sa crime scene. Ibig sabihin po, Ibig sabihin, hindi tugma ang sugat sa hawak na kutsilyo ni Berto nung dumating si Mitch. Diyos ko. Samantalang yung nakuhang kutsilyo kay Berto, mas malapad ang talim. Kaya dapat mas malaki din ang sugat kung yun talaga ang ginamit. Kung ganun, attorney, may ibang taong gumawa nun? Posible. At isa pa, may nakita rin kakaiba sa fingerprint. Fingerprint po? Oo, may nakitang fingerprints ni Berto sa talim ng kutsilyo. Pero natural lang yun, Mrs. Dahil nahawakan niya mismo nung nakita niya yung katawan ni Masong. Ang problema, wala halos bakas ng dugo sa hawakan ng kutsilyo. Ano pong ibig sabihin nun, attorney? Kung si Berto talaga ang sumaksak, dapat madugo pati ang hawakan. Dahil hawak niya yun habang nanlalaban or natutumba ang biktima. Pero malinis halos ang ibang parte ng hawakan. Para bang inilapag lang dun ang kutsilyo pagkatapos mangyari ang krimen? Ibig sabihin po, posibleng may nagpalit sa ebidensya? Hindi natin masasabi agad. Pero malinaw na may inconsistency sa kaso. Kaya hindi pa tapos ang laban ng asawa mo, Mrs. Talaga po? Maraming salamat po, attorney. Pero Ruby, kailangan mo pa rin mag-ingat. Kung totoo mang may ibang taong sangkot dito, posibleng may tinatago pa rin silang sikreto. Kahit ano pong mangyari, ipaglalaban ko po yung asawa ko. Ayoko pong habang buhay siya makulong sa kasalanan hindi naman po niya ginawa. Mabuti. Simula ngayon, bubuksan natin muli ang investigasyon. Maraming salamat po, attorney. Sana lumabas na po yung totoo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan ko po kayo. Naniniwala po ako na inosente ang asawa niyo. Maraming salamat po talaga, attorney. Maraming salamat po. Brian, makainom ka na naman? Bakit? Bawal ba? Araw-araw ka na lang lasing? Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom? Paano ka makakahanap ng trabaho niyan?
Anong gusto mong gawin ko? Ha? Ang galing mong magsalita. Kala mo ganun lang kadali maghanap ng trabaho? Ikaw lang naman itong iniisip ko. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Napapabayaan? Bakit? Alam mo ba yung pakiramdam na mawala ng trabaho? Ha? Hindi ko sinasabing madaling pinagdadaanan mo, Brian. Pero hindi alak ang solusyon. Tigilan mo nga ako, Marga. Kala mo naman, napakalinis mong tao. Oh, bakit natahimik ka na? Huwag mo sabihin, nakukonsensya ka na. Sinasabi mo, Brian? Huwag ka nang magkaila, Marga. Alam kong alam mo kung ano yung sinasabi ko. Lasing ka lang, Brian. Pumasok na tayo sa loob. Magpahinga ka na. Teka, hindi. Madami pa akong sasabihin. Wala akong balak pakinggan yung mga sinasabi mo. Tara na sa loob. Magpahinga ka na. Yan. Tama. Manahimik ka lang para hindi magulo yung pamilyang to. Marga? Marga! Oh, Ate Ruby. Diyan ka na pala. Tara na. Oh. Mukhang masaya ka ata ngayon, Ate Ruby. May magandang balita kasi akong nalaman kahapon. Talaga? Ano yun, ate? May nakita daw na butas sa kaso ni Berto. Ha? Sabi ng abogado, hindi daw tugma yung kutsilyong nakita kay Berto sa sugat ni Masong. Anong ibig mong sabihin, ate? Posible daw na hindi si Berto yung pumatay. Posible daw na pinalitan yung ebidensya. Ganun ba, ate? Mabuti naman kung ganun. Oo nga, Marga. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng pag-asa para kay Berto. Bakit parang ang tahimik mo yata? Ha? Wala yun, ate. May iniisip lang ako. Maraming salamat, Marga. Tungkol saan naman, ate? Sa paniniwala mo sa akin at sa tulong mo para makapasok ako sa trabaho ko. Maliit na bagay lang yun, ate. Hindi yun maliit para sa akin. Simula nung makulong si Berto, halos lahat lumayo na sa amin. Pero ikaw, nandyan ka pa rin. Kahit puro masasakit na salita yung mga narinig ko, pinagtanggol mo pa rin ako. Siyempre, ate. Kaibigan kita eh. Mabuti na lang talaga at nakilala kita. Marga, salamat talaga ha. Huwag mo akong pasalamatan, ate. Ha? Bakit naman? Wala. Wala yun, ate. May problema ba, Marga? Wala, ate. Tara na. Baka hinahanap na tayo sa karinderya. Kasi sa inyo, mali kasi yung pagkakasukat doon. Sa inyo kasi, dapat inayos yung sukat. Oo. Oo, pare. Brian,
O mahal, napaaga ata uwi mo. Kamusta, Marga? Napadaan lang sila dito. May alam daw silang trabaho na pwede naming applyan. Mabuti naman kung ganon. Oo, sana nga matanggap na kami. Simula nung natanggal kami sa trabaho dahil kay Masong, nahirapan na kami maghanap ng trabaho. Buti na lang, nakasalubing namin to si Marga nung araw namatay si Masong. Ha? Nakalimutan mo na ba? Dapat magkikita tayo nung araw na yon. Kaso hindi ka sumipot. Kaya si Brian. O hindi pa yata siya susulpot sa pinag-usapan natin. Sino ba si Marga yan? Marga! Bakit ganyan ang itsura mo? Oo nga. Tsaka, ano nasa damit mo? Wala. Galing kasi ako sa trabaho. Ganun ba? Siya nga pala, nasaan si Brian? Si Brian Oo, yung asawa mo. nasa bahay. Ha? Mukhang hindi na ngayon pupunta yung pare. Oo nga. Sige, huwag na tayong tumuloy. Nindihan naman na tayo ng isa eh. Ha? Bakit? Saan ba yung punta niyo nila, Brian? Kakausapin namin sana si Masong. Ha? Huwag na. Ha? Bakit naman? Wala. Tinatamad kasi si Brian, kaya ang sabi niya hindi na siya pupunta. Ganun ba? Sige, pakisabi na lang sa kanya na hindi na kami tutuloy. Sige. Tara. Mga pre, susunod na lang siguro ako sasama sa inyo. Ha? Bakit naman? Ano kasi, may lakad kasi kami ni Marga. Ganun ba? Kung magbago ang isip mo, habol ka na lang sa amin. Sige pare, salamat sa inyo. Okay. Sige, mag-ingat kayo ah. Mahal. Mahal. Uy, mahal. Ayoko! Ano ba? Mahal, ako to! Si Brian! Brian? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya, Brian. Dito ako. Makikinig ako. Hindi ko sinasadya, Brian. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Marga. Alam ko na ang lahat. At nakita ko. Isip na masama. Dahil sa kanya nawalan kami ng trabaho. Si Marga yun ah. Berto? Anong ginawa mo sa asawa ko? Tulong! Tulong! Pinatay ni Berto ang asawa ko! Tulong! Tulong! Pinatay ni Berto ang asawa ko! Kaya matagal ko nang alam, Marga. Pero bakit di mo sinabi sa akin? Dahil asawa kita, Marga. At kahit alam kong mali,
mas pipiliin kita. Kahit konsensya ko pa ang kapalit. Dahil ayoko masira ang buhay natin. Pero hindi ko na kaya, Brian. Sobrang naawa na ako kay Ate Ruby. Araw-araw, parang ako kinakain ng konsensya ko. Parang ako mababaliw. Ano bang nangyari, Marga? Ano bang ginagawa mo sa bahay nila, Masong? Nung araw na mawalan ka ng trabaho, akala ko mapapag-uusapan ko si Masong na bawiin yung sinabi niya at ibalik ka sa trabaho. Kuya Masong! Kuya Masong! O Marga, anong ginagawa mo dito? Halika, tuloy ka. Ano bang sadya mo? Tungkol ba kay Brian? Oo, sana. Baka pwede niyong kausapin yung boss niyo. Hindi talaga kasama si Brian sa pagnanakaw. Madamay lang siya sa mga kasama niya. At naniniwala ka naman na hindi ka sabot ang asawa mo sa pagnanakaw? Kina Kuya Masong, nagmamakaawa ako. Bawiin mo na yung sinabi mo tungkol sa asawa ko. Hindi. Sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Pero Kuya Masong, Sige na Marga, umalis ka na. sige na Kuya Masong. Kahit ano, gagawin ko. Basta ibalik mo lang sa trabaho yung asawa ko. Alam mo Marga, baka may ibang paraan naman. Talaga po? Depende. Kung ano yung kaya mong ibigay na kapalit. Matagal na kitang gusto, Marga. Kuya Masong, ayoko. Isang beses lang naman eh. Tutulungan ko si Brian pagkatapos. Ayoko, Kuya. Iba na lang ipagawa mo. Sige na, Marga. Habang wala yung asawa ko. Bitawan mo ako. Sige na, Marga. Wow. Sige na. Kuya, mahawa ka. Ayoko. Ayoko. Sige na. Sige na, Marga. Wag, Kuya. Sige na, Marga. Sige na. Kuya. Sige na. Ay, Diyos ko. Hindi ko sinasadya, Kuya. Yan yung totoong nangyari, Brian. Hindi ko talaga sinasadya. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Aksidente yun, Marga. Dinipensahan mo lang yung sarili mo. Pero dahil sa akin, si Kuya Berto yung nagdurusa. Anong plano mo ngayon? Gusto ko sabihin yung totoo. Sigurado ka ba?
makulong pa ako. Aminin ko na yung totoo. Hindi ko na talaga kaya. Mapabaliw na talaga ako. Sasamahan kita. May kasalanan din ako. Dahil tinago ko yung nangyari. Hindi, Brian. Ako may kasalanan. Hayaan mo na ako. Matadamay ka lang. Hindi, Marga. Asawa mo ako. Hindi ko hayaan na harapin mo ito mag-isa. Pero Brian, matadamay ka lang dahil sa akin. Matagal na akong damay dito, Marga. Simula nung pinili kong manahimik. Kaya kasalanan ko na rin to. Brian, natatakot ako. Ruby, Berto? Paanong... miss na miss ko na kayo. Ako din, mahal. Akala ko, hindi na kita mayayakap. Diyos ko, salamat po. Ako rin, Ruby. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Pero, paano nangyari to? Paano ka nakalaya? Sumuko na kasi ang tunay na may sala. Anong sabi mo? Sumuko na yung totoong may sala? Oo, Ruby. Umamin na sila lahat. Sino? Sinong gumawa? Si Marga. Ano? Si Marga? Oo. Pero hindi daw niya sinasadya. Aksidente lang daw ang nangyari. Dinidipinsan lang daw niya ang sarili niya kay Masong. At si Brian naman, matagal na palang alam ang totoo. At nilihim niya ito. Diyos ko. Kaya pala, parang may tinatago sa akin si Marga nitong mga nakaraang araw. Kusa silang sumuko at sinabi nila lahat sa pulis. Pero, hindi pa rin ako makapaniwala na si Marga ang may gawa. Kaya pala, sobrang bait niya sa akin. Ako din. Magpasalamat na lang tayo na sumuko na sila. Ako din, Berto. Masayang masaya ako. Kasi makakasama ka na rin namin ng anak mo. Ako din, Ruby. Masayang masaya. Magandang araw po, attorney. Magandang araw rin ho. Maupo po kayo. Salamat po. Alam kong kakalabas mo lang sa kulungan. Pero gusto ko lang na malaman nyo
na meron pang pwedeng mangyari dahil hindi pa tapos ang kaso ni Masong. Attorney, ano pong pwedeng mangyari kay Berto ngayon? Dahil sa pag-amin ni Brian at Marga, mababawi na rin ang kaso laban kay Berto. Posible ring mabasura ang murder charge laban sa kanya. Maraming salamat po, Attorney. Pero Mrs., hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil may kakaharapin pang kaso sila Marga at Brian. Anong kaso po? Si Marga, posibleng maharap sa kasong homicide kahit pa aksidente lang ang pagkakasaksak dahil naging sanhi pa rin ito sa pagkamatay ni Masong. Pero, aksidente lang po yun, Attorney. Iyon ang i-defend namin sa korte. Pwedeng maging self-defense or accidental killing. Pero depende pa rin yan sa magiging desisyon ng hukuman. Eh si Brian po, Si Brian, maaaring makasuhan ng accessory to the crime at obstruction of justice. dahil po ba yun sa pag-cover up niya? Oo, dahil mas pinili niyang manahimik at hindi agad isumbong ang katotohanan. Maraming salamat po, Attorney. Walang anuman, Mrs. Maliit na bagay lang ang naitulong ko. Magpasalamat na lang tayo dahil kusang sumuko ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Masong. Tama po kayo, Attorney. Maraming salamat po. Tao po. Tao po. Mitch? Ruby, nagpunta ako dito para humingi ng tawad. Lalo na sa'yo, Berto. Patawarin mo ako kung hindi ako nakinig at pinagbintangan kita kagad. Mitch, hindi kita masisisi sa nangyari. Lahat tayo nagkamali dahil sa takot at galit. Nawalan ka ng asawa at ako ang nandun sa mga oras na yon. Kaya hindi malabong ako ang pagbintangan mo. Ang mahalaga ngayon, nalaman natin ang totoo na buhay pa rin tayo. May pagkakataon pang ayusin natin ang lahat. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero, pwede tayo magsimula ulit. Para din kay Masumito, ustisya ang tunay na mahalaga. Maraming salamat sa inyo. Halika, pumasok muna tayo sa loob para makapag-usap tayo na maayos at makapagmerienda na din. Sige.